Nung panahon ng kampanya, mga Abril, naglabas ako ng impormasyon na si President Rodrigo Duterte ay merong mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts. Ako ay naghamon noon na i-prove niya na ako ay mali. Pero ang pinadala niya, nagpadala siya ng isang abogado at sinasabi nila na ilalabas nila yung transaction history ng accounts ni President Duterte pakalipas na 1 linggo. Pero ngayon, 9 na buwan na ang nakakalipas, pero wala pa rin yun. Kaya muli, inuulit ko ang aking hamon, pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. First, Trillanes is on his last term and would have known nothing to lose if he would resign from office, which explains his penchant for always daring president to resign. He actually has no political career after his term in office expires in less than 2 years. It is known in the Senate that Trillanes uses his office to ask for retainers and that this has become a lucrative business for him. Hindi, malakas ang loob ko na magbigay ng ganyang hamon kasi sigurado ako na totoo itong dokumento na ito. This I can say. If Trillanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just $500 million, I will resign as president immediately. Mahigit pa riyan ang pera niya at ari-arian niya. So 2 billion pesos ang pera ni President Duterte na nakapangalan sa kanya sa iba't ibang accounts from 2005 to 2006 to 2015. Ganon kalaki ang perang nalikom niya dito pa lang sa mga bangkong ito na nakapangalan sa kanya mismo. This is actually an old and rehearsed issue. I have answered this allegation before I became president. The people have already spoken. They have placed me in the office with 16 million votes. I would advise Trillanes to go to court and file the proper case against me and advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say. Ano to? Yung plunder? Okay. Ano? Dun sa aking complaint na final sa ombudsman, plunder. Na plunder, ang source ay yung intelligence funds doon sa Davao City. Nung siya ay mayor pa. Why am I here? Anyway, this is amusing how Trillanes came up with this accounting. He even included day-to-day banking transactions of my partner Hanilet. This just shows his ignorance with regards to the regular banking business. Hindi. 2 billion pesos kay President Duterte pa lang, bukod pa doon sa ibang miyembro ng pamilya. Must also have forgotten that my daughter Sarah is a lawyer by profession and that she earns from this and that, and she has clients who actually pay for her services and not from illegal retainers which Trillanes is so used to so doing.
yung kasi account na yan, ginawa niya joint. Rodrigo Duterte or Rodrigo Duterte and Sara Duterte. So ibig sabihin, si Sara Duterte hindi siya makakapag-withdraw ng pera, pero si Rodrigo Duterte pwede siyang mag-withdraw. Pero kung ano man mangyari sa kanya, pwedeng makuha ni Sara Duterte. Trillanes, alam mo, yang si Hanilet started her donut business 18 years ago. She supplies meat sa 5 malls dito sa Davao. Siya yung nagsusupply ng karne, ng baboy. Diyan, kalaki ang pera ng babaeng yan. Matyaga. Hindi kagaya mo ambisyoso. Ito ay violation ng ating batas, yung hindi pagdedeklara ng SALN. So, ito ay mga culpable violations of the Constitution. May mutiny ka pa, wala ka naman palang bayag. Tapos, taas ka agad ang kamay pagdating ng pulis. Nakakahiya ka. Totoo lang. Sinasabi niya, diretso siya magsalita. Matapang siya sa mga issue. Ilabas mo. Labas mo yung tapang mo rito. Pakita mo na mali ako. Na hindi lang ako nag-aakusa. Kasi marami pa siya mga, alam mo yung mga diehard supporters niya, talagang paniwalang-paniwala eh. Alang-alang na lang sa kanila. Pakita mo na malinis ka na opisyal ng gobyerno. Kaya kung pamilya mo gutom noon ngayon, huwag mo kaming isali. Hindi kami kasing malas sa pamilya mo. Hindi kami mahirap rin. Tatay ko gobernador noon, may iniwan sa amin. Ikaw, anong naiwan sa'yo? Hangin pati yabang. Well, they need to explain. Kasi 'di ba ang postura nila simple silang tao, may kulambo para ang alam nyo, maraming naloloko eh. Kaya mahirap lunukin eh. 'Di ba? Asang-asa na raw siya, pinanganak daw siya ng mahirap. At kung ano-ano. So Tulisan ka, sa totoo lang. ang pag-inita mo, ang sisihin mo yung sarili mo kung bakit ka nangurakot ng kwarta. Yun yun. Kaya ang gusto ko lang sabihin sa inyo, because it's politics again. It's a rehash of what it's pure garbage. But, you know, I'm president, I've ordered AMLAC and everybody to give information sa, what's my worth in this, in terms of pesos in this planet. And you can be sure, anybody can examine the bank accounts ko. Sarili ko, pati pamilya ko. Ito na, it's time to unmask this guy.
Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Alam ko na hindi niya ilalabas at hindi niya tatanggapin itong hamon ko dahil mapapatunayan lang na talagang siya ay isang korap na opisyal. Yun lang po. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon.